Maigsit ang Marso pero ang diskarte natin papasok pa lang sa peak season. Hindi lang ang panahon ng umiinit dahil mas mainit ang mga oportunidad na naghihintay sa inyo ngayong Sabado. Kapag seafood ang nakahain, ang ordinaryong araw nagiging espesyal. Kung ulam lang ito para sa marami, para sa iba, dito nagsimula ang pangarap na negosyo. Marami kang maalaga ang alimango doon sa space na maliit lang. Kasi patong-patong. Unlike sa pond na malaking kailangan mo para makapag-house ng alimango. Yung restaurant is accidental restaurant. Dahil nga mahilig magluto yung mother ko naman. Sabi namin mag-try lang kami ng private restaurant nga, sabi ko eh. So may times na mahina, may times na malakas. Pero hindi pa naman kami na zero. Palaban na face card at kutis na malaporselana na para bang may sariling ring light yarn. Negosyong nakapagpapaganda na, maganda rin daw ang kita. Strong yung demand sa quality aesthetic. At saka ako din, as an artista, kailangan ko din yung talagang inaalagaan ko yung sarili ko. Kumusta ang kita dito sa ganitong business? The business can generate 6 digits in revenue monthly. Trentahe na ba at naghahanap ng dessert na hindi lang guilt-free, kundi nag-uumapaw rin sa toppings at kaya raw mahil ang iyong inner child? May ganon? Mana natin ang frozen taho. Nagkagulo sila sa loob. Nung bata pa ako, tuwing umaga, bumibili ako ng taho. Ngayon na tumanda na ako, di na ako nakagising ng ganun kaaga. Iniisip namin, pwede kami maging alternatibo sa frozen yogurt kasi di lahat ng tao ay mahilig sa maasim. Nasa mga 50,000 to 70,000 yung puhunan. Maabot naman ng 6 digits per month yung kinikita namin bawat store. Kapag seafood ang nakahain, ang ordinaryong araw nagiging espesyal. Wala ka nang tatanggalin. Wala ka nang ika-crack dahil kakainin mo na lang. Sayaw niyo yung ganon? Kung ulam lang ito para sa marami, para sa iba, dito nagsimula ang pangarap na negosyo. Nakita nila na possible pala magawa namin dito yung business. Hindi namin kailangan ng malaking pond para paglagyan ng alimango. Negosyong farm to table, mahirap kayang patakbuhin? Tatak sa karayon, hindi lang karayon to. Akala ko nga buhay eh. Ay, mabigat na! Matigas. Ay, mabigat na yung buhay! Alalala! Ayan na. Nuli na ikaw. Ayan, ang laki, di ba? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng farm. Ang kanilang inaalagaan, alimango. Bata pa lang kasi kami yung nasa agriculture na yung line ng business ng family ng father ko. So, nung bata kami, nag-trade sila ng bigas, ng corn, mga pakain sa baboy. Usually, mga pang ginagamit sa mga probinsya. Nang minsang lumawak siya sa isang backyard crab farming seminar sa Pampanga, nagsimula na raw gumapang sa kanyang isip ang isang business idea. Nakita nila na possible pala na magawa namin dito yung business kahit wala kaming tubig. Kumbaga, hindi namin kailangan ng malaking pond para paglagyan ng alimango. Ang paraan nila ng pag-aalaga ng alimango o crab, recirculating aquaculture system. Ibig sabihin nun, yung tubig na nilalagay mo, nag-circulate lang from the boxes, pinifilter mo yun, tapos babalik ulit sa boxes. So wala kang tapon ng tubig, magdadagdag ka lang. So hindi siya maaksaya. Mayroon silang higit 2,000 crab boxes. Halos 1,000 na ang may lamang pinalalaki at pinatatabang alimango. Marami kang maalaga ang alimango doon sa space na maliit lang. So parang space saver din siya kasi patong-patong eh. Unlike sa pond na malaking kailangan mo para makapag-house ng alimango. Exporters daw ang gumagamit ng ganitong paraan. Pero espesyal daw ang turing ni na Paolo sa kanilang customers kaya best quality crab ang inihahain nila. We decided to sell it local kasi nung nag-try nga kami ng magbenta is nauubos na ng local yung supplies namin. Sabi namin, sige, wag na tayong mag-export. Pero may hits and miss din daw sa ganitong negosyo. Siguro may nagsabi na wala silang mortality is medyo mahirap lang paniwalaan. Marami kang alimangong kailangang bantayan, so sa transport na stress. Kasi ang number one na pumapatay sa alimango is yung stress eh. Ang kaibahan daw ng kanilang alimango sa mga nabibili sa palengke ay ang kalidad. And alam mo paano pinalaki. Wala siyang mud. Sa pag binuksan mo yung hasang nun, halos white or gray siya. Hindi siya black. And walang amoy.
ang pangarap na negosyo. Nagsimula sa isang simpleng farm. Ang kanilang inaalagaan, alimango. Ang paraan nila ng pag-aalaga ng alimango o crab, recirculating aquaculture system. Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang soft shell crabs. Sila yung mga nagmo-molt na alimango. So parang ang alimango kasi parang siyang ahas, parang tarantula, nagpapalit siya ng shell. Lumalabas siya doon sa lumang shell niya, then paglabas niya malambot siya. So yun yung ay na-harvest namin for soft shell. Silipin natin ang crab farm nila. Ang galing! Tinitingnan natin itong crab farm nito. Kasi po ito, laman nung yan ay puro crab. Kung mahilig kayo sa crab, alam niyo na alimango. Ito ho, yung mga isdang lawlaw. Ito Sapsap, na ginagawang tuyo. Tuyo. Ayan, yung pinapakain sa kanila nila Carlo. Tumulog na ako sa pagpapakain para tumaba pa ang mga alimango na ito. Ay, ang laman ng Ang laman ng isang box ay isa. Lalagay lang. Lagay nyo lang po. Okay na po yan. Ang galing! Ang lakas pala kumain ng crab. Sa jaro nilang pinatataba ang mga alimango. From pan po kasi kailangan mga 6 months bago ma-harvest. Pero Tapos dito patatabain dito, na. patabain lang 1 month to 2 months maximum. Okay na, mataba na yun. When you say mataba, di ba may alige? Siksik, opo. Meron silang filtration system kung saan nare-recycle ang tubig na ginagamit nila sa pag-aalaga sa mga alimango. Lahat po ng tubig dito, mga 90% is nire-recycle namin. Plastic po yan, biofilter po tawag dyan. Yan po yung tumutulong para maalis natin yung mga toxins. Ang alaga po dito, sa part na to, is for soft shell crab. Ang ginagamit po namin for soft shell crab is Ay, maliliit lang na alimango. may tali ba yan? Nakatali po sila kasi magkakasama po sila. Para hindi ano? Para hindi po sila magkainan. Magkagatan? Apo. Nauubos po nila yung Din alimango. pala sila. Apo. Hindi sila nagkaintindihan. Piling-pili raw ang alimangong pang soft shell. Nasa 15 to 30 days lang daw ang binibilang bago ito magpalit ng shell. Ano sign? It's either nagka-crack po yung gilid. Ito pong Nakikita may mo line na to. yan. May crack po yan. Okay. Yung iba po, medyo mas mahirap po. May red line po sa loob. Ayun. May nakita naman po yun. Kaso, nga po, kung 5 pieces per box times 120, ganun po kadami yung iniisa-isa. Isa-isa nila itong sinisilip kaya nakisilip na rin ako. Mahirap na masipit ng alimango. Lumalaban. Struggle. Struggle. Alala! Ayan na. Nuli na ikaw. Ayan, ang laki, di ba? From farm to table nga ang atake nila. Soft shell crab. So, ano ba? Titikman na natin. Ito, uy. Ito yung sa ano, pinaka-sipit. So, may shell to. Pero wala kang malalasahang shell. Para siyang laman lang talaga. Wala ka nang tatanggalin. Wala ka nang ika-crack dahil kakainin mo na lang, sasawsaw mo na lang sa suka. And then ready to eat na siya. Nagtayo na rin sila ng restaurant parang inaani sa farm, diretso nang inihahain. Yung restaurant is accidental restaurant nga. May mga nagpapasteam lang, so wala naman talagang luto mo ka ng butter garlic, ganyan. Wala naman ganun. Dahil nga mahilig magluto yung mother ko naman. Sabi namin mag-try lang kami ng private restaurant nga, sabi ko eh. Kasi one group lang kami per lunch, one group per dinner. Hanggang nagtuloy-tuloy na rin ang kanilang restaurant business. Mula sa simpleng steamed crab hanggang sa flavors gaya ng chili cereal, salted egg at black pepper, at iba pang seafood and meat dishes. Ang mismong produkto ng kanilang farm ang bida sa menu. Umaabot ng 30 kilos kada araw ang nailuluto nilang crab. So may times na mahina, may times na malakas. Pero hindi pa naman kami na zero. Sabi nga ng mga Chinese, parang yung tubig dun sa timba, patak-patak lang. Pero dating din yung araw, mapupuno din yung timba. Napakahalaga raw na bago pumasok ng anumang negosyo, mapag-aralan ito ng husto. Huwag kayong matakot na sumugal, kumbaga. Pero susugal ka, dun sa medyo may alam ka na. Lahat naman ng business may lugi. Pero, kumbaga, they look past that eh. Sa seafood business, bukod sa masasarap na luto, malaking bentahe rin kung makikita ng customer ang mabusisi at metikulosong prosesong pinagdaraanan ng pagkain bago ito ihain sa kanilang hapag. Palaban na face card at kutis na malaporselana na para bang may sariling ring light yarn?
Ang bebot na si Faye Lorenzo, pero mas sikreto. Miss Susan, ang pag-ano nyo din sa face nyo, dapat dahan-dahan. Ganun ba? Nagmamadali, inaantok na. Kasi maano yung skin mo, ma-stress. May stress. Ikaw kaya hindi ka naman na-stress. Parang malapit. Ang kanyang self-care routine, ginawa na ring negosyo. Nakapagpapaganda na, maganda rin daw ang kita. Slay! So anong gagawin mo? Susugurin mo na naman si Rosel. Napanood bilang Nika sa seryeng Hating Kapatid. Siya ang kapatid ng karakter ng bidang si Zoren Legaspi. Ate ka pa rin ni Tyrone at saka ni Belle, kuya. Pero bago sumabak sa mga teleserye, Teka lang po naging big break niya ang mapabilang sa cast ng longest running comedy show ng bansa, ang Bubble Gang. Ay, sir. Ay, sir, sorry po, sir. Mapadrama man o comedy, slay palagi si Faye. Para always pretty at glowing sa harap ng camera, ang kanyang sikreto, ginawa na ring negosyo. Her very own aesthetic clinic. Bakit naman aesthetic, ano ang naisipan mo? Pagpapaganda, pagpapabeauty. Nakita ko na yung demand sa aesthetic, yung sa quality aesthetic, talagang strong yung demand. At saka ako din, as an artista, kailangan ko din yung talagang inaalagaan ko yung sarili ko parate. Naisip ko, why not build a aesthetic clinic? Hindi lang para sa akin, also for other people na gusto rin mag-invest sa sarili nila and sa confidence nila. Ang aesthetic clinic ni Faye nag-o-offer ng mga non-invasive treatments gaya ng IV drip, facial at laser. Meron din mga doctor's procedure gaya ng Botox at nose lift. So you have doctors. Meron kaming Derma. on-call na doctors. And also, yung business partner ko, nurse. Siya yung nag-proceed ng mga... Medical. Yes. And when it comes naman po sa laser, so yung mga esthetician. Ang certified esthetician na si Faye, tuturuan ako maging esthetician for a day. So yung gagawin po natin sa kanya, Isa sa mga- Premium service. facial. So, paano to? Si Kay, may makeup kasi may pa eh. makeup siya, i-cleanse mo muna po natin Cleanse, siya. sige. So first, eto po, naka-ready na. Meron na tayong pang Akala ko bilo-bilo. So ganito po siya. Ganyan. Ganun, napaka-gentle pala. Ayan, nakita natin, meron siyang Alam mo, pag pimple. nakakakita ko ng ganyan, gusto kong tinitiris. Ay, hindi basta-basta. Delikado po yun, lalo na kapag ka nasa T-zone. Ha, ganon? Yes, at saka may mga pimple Hindi talaga yata ako pwede na- mag-esthetician kasi baka pakialaman ko lahat. Nako! Ano susunod yan? I-injection na natin? I-cleanse pa rin natin siya. So, Ano yan? Ang top. Oh, alam mo, kanina, di ba, palitaw. Ngayon, sauce ng palitaw. Kaya sauce na palitaw, gata. no! Ano gagawin ko dito? Ito yung pang-cleansing natin. Ay, ito, ilalagay sa ganon. Yup. Iwawalis, ganon. Ayun. Para nagpipintura. Ang gagawin naman natin is Lilift? mamassage na natin massage siya. yan. Nilift mong ganon? 1, 2, 2, 3. and 3. Ganon. So, sige, try nyo po. Ito, isa. Saan? Papunta sa sentido. Sentido. 1. Tama ba? Yes. 1. Ay, mali. Pabalik. Ha? 1. 2. 2. 3. Ganon. Sapo. Tapos gentle lang po. Bakit? Ano ba? Ano ko? Kasi parang pong gano'n na po yung mukha niya. Parang napisat na. Oy, alam mo kasi mahilig akong magawa ng bilo-bilo. Ang mukha po ito. Kapag napahid na ang cleanser, sunod na lalagyan ng facial scrub. Anong kalalabasan ng facial na ginawa natin sa ating customer? Wait for the big reveal! Kahit na madalas ang taping, hands-on pa rin daw si Faye sa negosyo. So sa system, kailangan yung operation talagang nababantayan mo. Yes. And kailangan yung quality ng services Service. Oo, consistent
para mas nagtitiwala yung mga tao. Naniniwala kapag ganitong business, word of mouth din to eh. Oo naman. Kaya nga po ako din, ginagamit ko din yung social media platform ko. Kapag nagpagawa ako dito, kung ano yung before and after. Marami ring artista ang regular customers ng clinic ni Faye. Kabilang sina Annalyn Baro, Faith Da Silva, Clea Pineda at Ashley Ortega. Bata pa lang daw, business-minded na talaga si Faye. Nagtitinda na ako ng banana Q at the age of 14. Kasama ko yung kapatid ko, inahabol kami ng aso. Sisigaw ka na ba? May aso, di ba? Minsan naranasan ko rin dahil bata ka pa, nadapa ka, natapon yung banana, Banana Q mo, di ba? So, ano yan? Mga lesson in life Ayun na. yung mga nagpatibay sa akin at na doon ako kumuha ng inspiration. Inspiration. Kaya gano'n na lang ang pagsusumikap ni Faye na magkaroon ng sariling negosyo bukod pa sa pag-aartista. Kapag may tapings ako, save and invest. Okay, so ano ka sa pag-handle ng finances mo? Yes. Oo. Strict talaga ako. Masinop ka. Kasi galing ako sa hirap, di ba po, Miss Susan? Ang pagsusumikap ni Faye nagbunga naman ng maganda. Kumusta ang kita dito sa ganitong business? The business can generate 6 digits in revenue monthly. Eto na, i-reveal na natin ang kinalabasan ng facial ng kliyente nating si Kay. Matapos ang mahigit 1 oras at sandamakmak pang treatments. Eto na si Kay, o diba, glass skin yarn. Dahil sa mga pinagdaanan, may magandang aral daw na natutunan si Faye. Tayong mga artista, kasi hindi naman to panghabang buhay itong negosyo natin. So dapat, while na kumikita tayo, nag-iisip na rin tayo kung saan natin ilalagay yung pera natin. Para in the future, meron ka ng matibay na pagkukuwanan. Ang negosyong may magandang hangarin kapag sinamahan pa ng magandang diskarte, pwede maging daan para sa mas magandang buhay. Trend tayo na ba at naghahanap ng dessert na hindi lang guilt-free, kundi nag-uumapaw rin sa toppings? At kaya raw ma-heal ang iyong inner child. May ganon? Ang kinalakihan nating mainit na taho tuwing umaga, may frozen version na. Taho! Ang minahal nating taho hindi na lang daw para sa mga morning person dahil swak na rin pang himagas at pampakul. Yan ang Froho o frozen taho na paandar ng 32 anyos na si Ino. Yung frozen taho namin ay gawa talaga sa taho. Para siyang frozen yogurt na parang ice cream na siya. Self-service ang eksena dito sa kanilang stall sa Quezon City. Ibig sabihin, customer ang bahala sa paglalagay ng gustong sangkap. Titimbangin lang ito para malaman ang presyo. Parang dati gusto ko rin ako yung nag-scoop ng mismong taho. Ngayon, parang ginawa ko rin yun ngayon, pero in a different form. Parang ako na mismo yung mag-swirl. So, ganoon din gusto ko sana ipalabas sa ibang tao na sila gagawa ng sarili ng taho. Kung gusto nila mas healthier side or yung mas matamis, pwede rin. So akala nyo ang taho ay lagi lang siyang nilalako sa kalye. Ngayon, nagkaroon na ho ng innovation. Frozen na, Sir Ino. Ano mo nga kami dito? I-walkthrough mo nga kami tungkol dito sa frozen taho na ito. Paano ba to? Experience na natin. Pa-experience tayo dito. Ay, sige po. Halika dito, Opo. Sir Ino. So, kuha muna kayo ng cup, tapos maglalagay po kayo ng gano'n. Ang galing, ang po. Ayan na. Ay, malamig nga. Ito Parang po ang yung- sarap agad kainin. Maglalagay po kayo ng ano po. Ito anong choices mo? Yes, apo. Kayo po bahala kung ano yung gusto nyo ilagay. Walang kung ano gusto mo ilagay. Apo, kung ano yung gusto nyo ilagay, kung wala kayong gusto ilagay, kung lahat gusto nyo ilagay, pwede. Malilito yung taste buds mo kung ano talaga gusto mo. Pwede po unahin, parang normal classic taho po, pwede po makalagay ng mini sago, tapos yung carnival po. Ah, talaga? Pwede rin po. Okay, ito. Apo, yan po yung mini sago. Mini sago. Apo. Yan. Ilan? Kayo po bahala. At dahil mahilig ako sa sago, lagyan din natin ng sige po. brown Brown sugar, sugar pearls. pearls. Ah, So, dito, walang kung ano gusto mo ilagay. Para colorful. Chocolate stones po, chocolate po siya sa loob. Tapos Ito, meron ito. po, golden praline.
Parang nuts po siya yung lasa niya. Okay. Ilalagay ko to lahat para Sige ma-experience natin. Sige po. Tapos lagyan na lang natin ng konting crunchy. Ito. Okay na ako dito. Pwede po kayo maglagay ng mga syrups po dito. Mag-dark arnival tayo. Gaano ba karami? Kaya ikaw po bahala kung gano'n po. Pero di po masyado matamis eh. Meron Strawberry po tayong and- strawberry po, tsaka mango. Okay. Doon tayo sa strawberry. Yan! Timbangin na to. So ito po ay 270 grams. Hmm. Plus 20 per 50 grams po tayo. Ito magkano siya? 100 po. 100 pesos lang to? Wow, ito 100 pesos yung taho, pero kita mo naman, loaded. Kumana natin ang frozen taho. Kung mahilig kayo sa taho, ito yung something new talaga na yung craving nyo, halimbawa, yung cravings nyo sa taho, ando doon, mabibigay nito. At the same time, malalaman nyo, ano pa ba ang magiging lasa ng taho pag nilagyan ko pa ng ibang mga toppings. Nagkagulo sila sa loob. Pwede na rin tumikim ng frozen taho ang ilang pang kanegosyo natin. Mahilig ka ba sa taho? Apo. Ah, talaga? Normal na. Yung nilalako. Okay, na-try mo na ba yung frozen taho? Malamig na taho, okay, try natin. Mahilig ka sa taho? Yes po. Na-try mo na ba yung frozen taho? Hindi po. Hindi ba? So yung natitikman mo, yung medyo mainit, usual. Yung nilalako. O, sali ka, try mo tong frozen taho. Yes! Nice. Good yung taste. Medyo creamy kasi. May taste siya ng yung original. Mas marap po siya. O, mas sumarap. Yes po. Dito po, madami po kasing choices na pwede po kayong ilagay. Hindi sa toppings. Gaya ng marami sa atin, parte ng childhood ni Ino ang pagkain ng taho. Nung bata pa ako, tuwing umaga, pag dumadaan si kuya, bumibili ako ng taho. Ngayon na tumanda na ako, di na ako nakagising ng ganong kaaga, di ko na naaabutan si kuya. Ang naging solusyon ko doon dati is chilled taho, yung malamig lang ng taho. From chilled taho, dito nahugot ni Ino na i-level up pa ang lamig nito. Nakailang versions na rin to. At nung komportable na ako sa lasa, kasi alam ko yung lasa, hinahabol ko yung lasa nun eh. Tsaka yung pakiramdam dati, nung bata ako. Pero ngayon, iba na. Mula sa pagtatrabaho bilang digital marketer, nakaipon si Ino ng sapat na puhunan para masimulan ang frozen taho business. So I would say nasa mga 50,000 to 70,000 yung puhunan. Mula sa taho mixture, toppings at syrup, sila Ino raw mismo ang gumagawa. Iniisip namin, pwede kami maging alternatibo sa frozen yogurt kasi hindi lahat ng tao ay mahilig sa maasim. Healthier option pa rin kami sa, I would say, kasi hindi kami normal ice cream. Agad namang kinagat ng mga tao ang kakaibang taho ni Ino, kaya hindi na frozen ang paglago nito. Mula sa isang pop-up stall noong nakaraang taon, nadagdagan na ng 2 pang branch ang kanyang negosyong frozen taho. Nakakatuwa maisip na, alam mo yun, yung bata ka, kinakaya mo lang siya, normal lang. Pero in the future pala, magiging inspiration siya sa kabuhayan. Maabot naman ng 6 digits per month yung kinikita namin bawat store. Ang kita sa negosyo na itutulong na rin daw ni Ino sa ibang tao. Meron kasi kaming mga kasambahay na nasa amin na since tagal na, almost 40 plus years na. Inaanak ko yung isang granddaughter nila. Kasi nakapagtulong ako sa pagpapaaral. It feels correct. Tama yung pakiramdam. Kasi dapat gawin naman talaga. I-pass on forward ang mga na-receive natin na blessings. Pinakatip ko talaga is maging creative. Huwag makahon sa kahit kaninong idea kung ano dapat. Pwede tayong gumawa ng sarili. Para tangkilikin ang negosyo, mainam kung malapit sa puso ang produkto. Gaya ng frozen taho ni Ino na mula sa simpleng hilig noong kabataan, kumikitang kabuhayan na ngayon. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!